Magandang magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa panibagong episode ng Kalambag. Muli po tayong nagsama-sama para sa isang makabuluhang hapon na naman. Panibagong ating matututunan ngayong hapon. Di ba, Day Akim? How are you? Ang tagal na nating di nagkita. Kaganapan sa buhay na. So, of course, this Saturday na naman, no, muli tayong magkakasama, kasama ang ating mga, of course, kapwa kabataan dito sa Kalambag, no, na pag-uusapan na naman natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo. At higit sa lahat, hindi lamang to kwentuhan, tsikahan, kundi kapupulutan din ng aral na maaari natin magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tama ba, Daimeri? Kasi sa pagkakaintindi ko ngayon, no, may mga kasama tayong mga guests. And talagang this is their first time, no, na lumabas sa Kalambag. Tama ba, Day? I think na-guess na natin yung isa last time or I don't know. Hindi ako sure. Oo. Yes. Oo, no? So, But anyway, very exciting kasi panibago ngayong topic natin kasi recently no na-celebrate natin ang World Book Day. Kaya naman 'yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, bihira na lang yung mga nakikita natin na interested talaga sa books kasi more on mas marami na yung visual content ngayon, 'di ba? Lalo na sa social media, dai, TikTok, Reels, 'di ba? Ang dami-dami na. So, course. mas siguro ako personally no, mas naaano ako doon sa digital na mga materials, video, music, 'yun yung mga Mm. nakakahiligan ko instead na books. Ikaw naman, Day Akim, ano naman yung hilig mo? Mahilig ka ba sa books, ganon? So far kasi, no, when I reading the book kasi, kumbaga, hindi ko pa siyang i-interpret, i-comprehend in just one read. So, kailangan kong balik-balikan talaga in order for me to understand more about the content. While seeing visual contents in internet, in YouTube, TikTok, and Facebook videos is in just one show, you can easily understand it. No, na, para sa akin na kasi medyo may pagka-visual, ano rin kasi ako, no? Because may pagka-visual, ano rin pa ako, no? Visual learner, no? Na talagang mas naiintindihan ko if talagang nakikita ko. Kumbaga parang ano, social learning theory, no? Albert Bandura ba yun, no? So parang gano'n na ano, kung maririnig ko lang isang beses is, ayun, ayun parang hindi ko, nakalimutan ko kasi parang explanation, yung parang may 10%, 20%, then yung nasa 50 something percent is natututo ka sa isang bagay kapag nakikita mo talaga, no? Unlike sa naririnig mo. Nakalimutan ko yung parang theory na yon. Somehow na pag-aralan namin yun sa Prof. Ed, no? Pero medyo i-recall ko lang mamaya, no? Medyo naalala ko lang. Ikaw ba, Day Meryl, no? So, sis, kayo naman, sabi na kung kanina na mas prefer mo yung, ano, no, yung tawag nito, yung digital contents, unlike sa, tawag nito, sa yung mga libro talaga, mga hard copies ng mga libro. So, ayun, no, dahil ngayon buwan na rin ito, ay pag-aaralan din natin yung tungkol sa World Book and Copyright Day, no? So, alam naman natin, no, na this month of April siya sineselebrate at, kumbaga, layunin ng celebration na ito na, i-ano, ito, yung i-connect yung gap, no? Kumbaga, walang barrier, kumbaga, i-connect yung gap, yung si ano tawag dito, past and the future generation, kumbaga i-connect sila. Kaya nasabihin ni Dai na yung meron tayo yung mga hard books, no? Yung nakikita natin sa mga library. Then meron din tayo yung mga digital books, no? Yung mga literatures that is presented through video presentation, through visual content, no? Kumbaga pag-uugnayin sila o ipag i-connect sila para kumbaga magkaroon ng relevance yung kahit anong book pa na nag-exist sa, of course, sa kasalukuyan, and ma-preserve din yung mga books na ginawa ng mga ano tawag nito, yung mga nakaraan, what I mean is yung mga tao na mga writers natin before. So, yun yung nagiging essence ngayon ng World Book and Copyright Day. So, back to you, Day.
Yes, Ayan. tamang-tama Day Akib, no? You did your research talaga. Anyway, so yun yung talagang essence no, ng pag-celebrate ng World Book Day. Kasi sinasabi natin, ay bakit kailangan natin alalahanin yung libro, ganyan-ganyan. Ano bang importance nito, ganyan-ganon. So, yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya naman, ang ating mga kasamahan ay syempre, mayroon ding mga experiences when it comes to books, no? And they are may iba-iba rin silang mga stories no ng Mm-mm. ah, kung saan nagsimula yung hilig nila sa books or kung mahilig ba sila talaga sa books. So yun yung malalaman natin ngayong hapon. And syempre, excited tayo na makilala silang dalawa. So, una natin is nakamute ata. Nakamute ata siya. Alright, so sige, habang hinihintay po natin si John Therese, yung isa muna nating kasamahan ng ating kilalanin. Hello, Miss Lay. Hello, you guys. Mm-mm. Hi, Akim. Hi, Meryl. I am Lay, Cabo Basbe. Thank you so much for inviting me to this webinar. Mm-mm. Ayun. Hello, Ate Lay. So, siya yung nabanggit ko kanina, Day Akim, na parang nag-guest na ata natin before. Tama ba, Ate Lay? Nakasama ka na ba namin sa Kalambag before? Hindi pa. I think baka si John Therese yung na-invite niyo before. This is my first time sa Kalambag. So, masaya akong makita kayo ulit, dalawa. I think it was a few... Oh. Okay. Now I remember, parang hindi yun parang hindi yun Hindi episode, yun sa parang webinar Kalambag. lang ata ng Kalambag. Tama ba, Day Oo. Akim? O parang webinar din niya. Kasi nakasama ko rin natin ata si Display dun sa yung sa, yun, GBB that time, last 2022 pa ata yun. Matagal na, Akim, no? Oo. Oo. Pero online lang din yun. Oo, no? So, alam natin si Miss Layday, no, na narinig ko rin na mahilig din daw siya sa mga books, ganon. Mahilig din siya sa mga, what do we call that? Of course, yung pagbabasa talaga. So, habang wala pa si Chanteris, no? So, tanungin muna natin si Miss Lay kung ano ba yung mga klaseng literature yung gustong-gusto mong basahin. Oo. So, in terms of genre, Akim, so mahilig Oo, ako mga libro na nangyayari sa history. So, kunwari, oh, also mga libro na sinusulat ng mga kababaihan ng women of color, so mga black women writers, ito, pati mga Japanese, Korean na writers, hindi ako sa mga ganong tipo ng kwento. So, ayan no, when we say talagang history, no? So, naalala ko tuloy yung gagawin kong dahil. Yung gagawin kong module sa World History 2 pala. Ayun, may naalala tuloy ako. Parang nakabag yata si Jan Tiris, no? Hi sa'yo, Jan Tiris, no? Magpakilala ka naman. Hello po, good afternoon. Ako nga po pala si John Chris, Gita Lidong mula sa Negros Occidental. So, sa unang-una sa lahat, gusto kong pasalamat sa Kalambag sa pag-imbita ulit sa akin dito kasi last 2022 ata, party pa ako ng Kalambag Negros Occidental. Dalawang sessions lang ata yung aking na-join nandito. Okay, yung learning session natin, no? With partnership with the Save the Children. So, college student ka na ba, Jan Tiris? Anong course Yes mo? po, pero noong unang Bachelor of Secondary Education, major in English. Ayun, kaya pala nun. So, nagsingit agad sa mind ko. So, nabanggit ka niya ni Miss Lay na yung, what do we call that, ha? Yung genre na paborito niya sa pagbabasa is tungkol sa
of course, history, yung mga Japanese and Korean books. So, ikaw ba, ano ba yung mga genre na gusto mong basahin? No? Ako kasi, wala akong specific na genre na gustong basahin. Basta, pag nabasa ko yung book, parang yung feeling na makukuha yung attention mo, makukuha talaga yung interest. Doon talaga ako, talagang makaka-focus agad. Wala akong pinipiling genre, pero mas prefer ko yung mga tragic talaga ng mga storybooks, like yung may mga sad stories. Kasi talaga ako more on emotional, talaga. Oo, no. Oo, no. Talagang may mga ganun na tao na talagang iba-iba yung mga genres natin na yung paborito natin sa tawag nito, sa pagbabasa o yung mga hilig natin na basahin libro, yung hilig natin na yung gawin nating pagkalibangan o yung parang ayun lang, parang kasiyahan lang din natin kasi mostly sa atin mahilig magbasa ng libro. Yung iba dyan, unlike before no, na yung mga pocket books is meron pa, yung mga libro sa libraries na especially if we have our research. No, ngayon, in just one click, your answer is presented na. Kumbaga buo na, isusulat mo na lang or i-copy paste mo na lang sa sa Microsoft Word mo. So, sa'yo ba, Ate Lay, or Miss Lay, sige, do you think, reading books is still important in this generation po, despite that there's a lot of, we call that, e-books, existing, yung mga, yung mga websites na presented na doon yung mga ibang mga books. Importante pa rin ba yung pagbabasa nun, o it's better na, of course, gumamit na lang ng ibang way para magbasa, ganun. Para sa akin, Akim, napaka-importante talaga ng pagbabasa. Parang hindi mawawala yung importansya niya kahit na ba from now until the future, parang importante siya talaga kasi isa siya sa mga paraan kung paano mo ma-widen yung worldview mo. So, na-challenge ko na yung opinion mo, yung mga paniniwala mo. At tingin ko na mahalaga magbasa dahil mas nagiging compassionate ka in a way. Kasi you're living through somebody else's eyes. So, pag binabasa mo yung mga kwento niya, pati yung mga istorya niya about sa kasiyahan, sa kulungkutan, kaya na sabi ni John Therese, parang maramdaman mo na hindi lang ikaw yung alone sa feeling na yon. Mas maraming tao na nakaramdam din ng ganong feeling or nakaranas ng ganong sitwasyon. At kaya tingin ko importante na magbasa dahil sa mga ganong reason. Yeah. No, kasi nga 'di ba, Miss Lino, talagang sometimes maging sa akin rin na if meron akong kung meron akong extra time, no, nagbabasa rin ako. Kumbaga, paiba-iba din yung genre. Minsan gusto natin yung parang kinikilig tayo, yung parang in love, oo. Minsan gusto rin natin yung parang may sadness din, ganun. Tapos kung November naman, gusto natin yung binabasa yung mga horror na mga tawag nito, yung Oo. mga horror na mga books, ganon, which is, yun talagang tatayong, yung balahibo mo, kumbaga. So, ikaw ba, si John Terris, no, mahalaga pa ba sa yung pagbabasa ng libro? Yung mga nandun sa library ng mga libro, despite na marami na tayong mga existing websites na may mga contents din na pwede rin nating basahin. Do you think importante pa ba yung salay ng mga libro? Para sa akin, importante pa rin yung pagbabasa ng libro kasi hindi lahat ng mga impormasyon na gusto nating makuha ay nakikita natin. Meron talaga mga impormasyon na sa libro lang nating makukuha. At saka pag nagbabasa kasi tayo ng libro, mas nawawiden yung yung ating imagination. Tapos parang iba talaga yung feeling pag nagbasa ka talaga ng libro kaysa sa pagkita mo lang online. Kasi pag minsan, katulad ko, pag nagbabasa ako online, talagang hindi ko maiiwasan na ma-distract sa cellphone ko. Like, nagbabasa ka, tapos biglang may mag-notify na chat sa'yo. Hindi, mawawala na yung Oo. focus mo sa binabasa mo at doon ka na lang sa mag-focus. So, para sa akin, mas importante na magbasa tayo ng libro. Isa doon sa mga online na, although hindi ko naman ini-encourage na huwag tayong magbasa
sa mga online. Pero mas mabuti pa rin kaya na magbasa tayo sa mga libro kasi para sa akin mas informational talaga pag sa libro natin kinukuha yung mga learnings natin. Kasi at ako kasi nagtatrabaho ako sa library ng school namin. So nakikita ko talaga na yung ibang students is hindi na talaga sila mahilig sa mga libro na physical na book kasi pupunta ng library, magsi-cellphone din naman, matutulog, ganun yung nakikita ko. So, I think mas mahalaga pa rin na magbasa tayo ng mga libro kasi sa pamamagitan nun, mas mawawiden yung ating mga imagination, mas mawawide yung perspective natin sa pagtingin sa mga, katulad nga ng sabi ni Ate Lay, mas malalaman natin yung perspective ng ibang tao kasi sa perspective lamang natin kasi we were able to read kung ano yung mga na-experience nila. So, para sa akin, ganun kahalaga ang pagbasa ng Ayun, no, kasi nga, di ba, well, kung nagbabasa tayo ng isang piece, isang literature, may kanya-kanya tayong interpretation, may kanya-kanya tayong, of course, opinion regarding on this, may kanya-kanya rin tayong lessons, no, na kumbaga, napupulot, no, sa mga libro na natin nabasa, ganon, mapa-online man yan, ebook, or yun talaga doon sa library, kasi ayun nga 'di ba, isa rin no na ma-fact check din natin kasi ngayon mas ano yung sa libro ito nito mas ano natin, mas alam natin kung talagang yung talagang literal na libro talaga is tawag nito talagang ma-check natin na ay tama nasa tamang source of information tayo. Kaya napakalaga pa rin yung pagbabasa ng libro. So tama ba yun, Day Meryl? Yes, agree ako day Akim, no? Pero, Buti at yes, buti nakabalik nga ako. Pero anyway, alam naman talaga natin no, na yung books, ang daming genre. So, tulad ng nabanggit mo na factual source of information siya. So, siguro mga factual books, ganon, more on scientific, ganon. And gaya naman ng mga na-mention ni Lay, Oo. tsaka ni Ate Lay, at tsaka ni John Teres, na parang more on fiction, no? Nawa-widen yung imagination natin, may kanya-kanya tayong interpretation. So, Oo. um, coming into that topic, no, ano po ba yung mga favorite genres ninyo ng books and why? So, mauna tayo kay Ate Lay. So, Meryl, pati Kim, pati John Therese, ang mga favorite ko na libro ay mostly fiction. Dahil naniniwala ako na mas effective siya na mag-convey ng message as opposed to non-fiction. Kasi yung pag-deliver ng non-fiction parang super fact-based, yung parang hard siya na distant minsan, na para siyang, in a way, academic masyado, as opposed to fiction na yung mga lessons, yung mga perspective na kakwento niya gamit ng karanasan na may or may not be true, pero may grain of truth kasi maraming karanasan sa buong mundo, right? From history until now. Oo. Kaya favorite ko yung mga classics kasi yung mga classics hindi siya parang nalalaos in a way kasi Oo. nag-aaral yung mga natutunan or yung mga karanasan dati. Ngayon, favorite ko yung mga historical fiction, mga women's fiction, mga essays and short stories, and mahilig din ako sa time travel stuff kasi medyo naman mind blown sa mga ganong kwento. Ayun, very interesting na mga favorites ni Ate Lay, day Akim, no? Si John Teres kaya, ano ang mga Oo. favorite mo rin? nasabi ko kanina na wala talaga akong specific genre sa pagbabasa ng books. Pero nakakash talaga yung attention ko pag yung books is about war. Like mga war nung unang panahon. Like, I just don't know. Parang may something inside me na gustong-gusto ko talaga basahin yun. Kasi gusto ko yung mabalikan yung history, maalala yung mga, especially war talaga. Tapos, kaya din ang sabi ni Ate Lay, gusto ko rin yung fiction kasi pag non-fiction kasi parang factual lahat. Pero yung sa fiction kasi, marami kang words, bagong words na matutunan, like words na hindi mo alam. So, para sa akin, kasi ako, nagbabasa talaga ako ng widen my vocabulary. So, mas nawawiden ko yung vocabulary ko by reading the fiction book kasi mas madaming words doon na parang sabi mo, ay ano to, grabe, social naman ang words na to. Tapos, nililist down ko yan sa paper, then I search the meaning para sa susunod na mga essays ko, magagamit ko yung mga words na nakuha ko sa book. So, I like, yun nga, like gusto ko yung mga wars and then yung fictional books rin, katulad ni Ate Lee.
Yes, Mm-mm. ayun. Finally, day Akim, no, kahit hindi ako bookworm, nakarelate din ako kay John Teres. Kasi ganun din ako. Kapag may Mm-mm. words na hindi ko naiintindihan masyado, nililist down ko din. Or kahit in that moment, pag nakita ko yung word na yun, talagang sinesearch ko agad kung ano ba yung meaning. So, both, may mga Exact. dictionaries naman din kami dito sa bahay or through Google, nagsasearch ako. And tama talaga no, nakaka-add yun ng vocabulary natin. And pag medyo nadadagdagan yung vocabulary natin, syempre mas nagiging better no yung ating communication skills at sa pagdala ng ating sarili. Tama ba, Day Akim? Agree ka doon? Oo, dahil ganun talaga no, when we say yung mga fiction na talaga nakakatch talaga ng attention, no? Lalo na yung mga yung mga kwento ni Lola Basyang. Kasi naalala ko before when I was young. Oo, like yung parang together with my child friends, ganon. We're going to some places, no, sa bahay din sa mga bahay namin, ganon. Kumbaga, kunwari ako si Lola Basyang, ukod-ukod daw umano, tapos magbabasa sa kanila mga book. Kasi dati, no, yung may mga outreach program na pupunta sa community namin, din nabibigyan ng books. Then ako kung mga binabasahan ko sila, through Lola Basyang. And speaking of Lola Basyang, alam niyo ba na si Lola Basyang ay hindi babae? Hmm, Talaga? he's a man. Oo, he's a man, no? Sa katauhan ni Severino Reyes. Mm. Kumbaga code name niya code name niya, kumbaga code name niya itong Lola Basyang, no? Kasi yung other literatures niya o yung mga other piece niya na ginawa is, kumbaga, fictional, which is patama o part sa pag nito yung sa revolution against Spanish, ganon. Kasi during that time, no, kagaya din yung mga No Limit Tangere, El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ganun din yung naging no, Severino Reyes. Kaya nga, tinago niya yung katauhan niya sa pangalang Lola Basha. Kaya nga, kahit nga tayo, di ba, ang dami natin alam na, Lola Basha is Lola babae. But Lola Basyang is lalaki. Lalaki talaga siya. So, yun lang, no, may patrivia ang lola nyo. Ayan. Since So, ano, Day, so back to you, Laday. since yun yung Oo. na-mention mo, feel ko yun yung favorite genre mo, mga ganong klaseng books. Tama ba? Oo, dahil kasi nga, di ba, I'm a social studies student and nabanggit ko sa'yo before na magsusulat kami ng module, no, world history ito na super broad. So, parang kailangan ko na talaga magbasa ng maraming books. No, and of course, no, party niya, no, na malaman din natin yung mga history, no, sa ating kasaysayan. Kasi nga, di ba, yung kasaysayan ay isa sa naging daan, no, para makita din natin kung ano yung mga nangyari sa nakaraan at higit sa lahat ay makunan ng aral na kung ano man yung nangyari noon na hindi na maulit sa kasalukuyan. That's the essence of reading books Yes. also. Perfect. Sa akin naman, no, yung favorite ko, hindi ko alam kung anong genre tawag dito, pero yung parang mga story sa Bible, tapos nakakompile siya. Children's storybook, parang ganun. Oo. Kasi madali lang intindihin and gusto ko siya kasi parang every may moral story. So yun, Mm-mm. and ayun, interested talaga ako sa mga ganong genre. And Yes. ayun, since napag-usapan naman natin, no, yung mga favorite genres natin, siguro maganda ring mag-look back kung saan ba nagsimula yung love natin for reading and for books. No? So, kay John Terese tayo mauna. Sige. Nakamute ka ata dyan, Teres. Okay, okay na po. Mm. So, yung pagbabasa kasi ng libro, dati hindi talaga ako mahilig magbasa ng libro kasi wala naman po kaming mga libro talaga sa bahay. Kaya lang nung yung pocket books, meron ng collection nun yung mama ko. So Ah, nakita ko siya sa parang bag talaga ng mama ko. Tapos oh. nasimula akong magbasa tapos parang naging interesado akong magbasa pa nagbabasa hanggang sa naubos ko na yung mga niya, mga uh, pocket books. Naubos ko na sa pagbabasa, which is inappropriate pa yun sa edad ko. Kasi bata pa talaga ako nung nagsimula ako. Pero yung Oo. nababasa ko is mga
ng mga intimate scenes na yung nababasa ko. So, inappropriate siya, pero by that way, kasi dun ako na mas na-engage na magbasa pa. So, pero na-stop Oo. yun nung elementary days ako kasi wala na talaga masyadong libro sa library namin nung elementary. So, nung high school ako, yung library ng school namin na tawag dito, nang declutter sila ng mga lumang books. Tapos, alam nila na mahilig talaga akong magbasa. Binigay nila sa akin yung ibang libro na hindi na nagagamit doon sa library. So, doon ulit nabalik yung interest ko sa pagbabasa. So, nung pandemic, talagang walang ibang gawin, kundi magbasa na lang magbasa. So, doon nabalik yung aking interest sa pagbabasa ulit. Mm. Ayan, no? So, naalala ko tuloy yung pocketbook dahil kasi naalala ko dati yung parang sikat na pocketbook dati is yung yung Precious Hearts Romance. Yun yung naalala ko before, no? Na talagang pinabasa ng mga nanay natin dati. Tapos tayo mga bata Yes, na meron din kami diyan pakialamera. sa bahay. Ayan, no? So, tanongin naman natin si Ate Lay ano din ba yung sa kanya, no? Na ano siya nagsimulang naging hilig niya yung pagbabasa. So, okay, Ate Lay. Ang swerte ni John Therese, nakakuha siya ng mga libreng libro galing sa sa library nila. Sana lang. Pero nung bata pa ako, sabi ng nanay ko na bago pa daw ako'y panganak, parang nagbabasa na daw siya sa akin habang nasa tiyan daw ako. And nung medyo mga siguro 6 years old, 7 years old, parang nakabasa ko ng first kong libro, naalala ko pa yung title niya. At saka favorite ko yun hanggang ngayon. Um, Kasi fina-foster nila yung pagmamahal ko sa pagbabasa by buying me books. So, I think isang malaking pribilehiyo ang in a way din yung magkaroon ng access sa mga libro dahil sobrang hirap talaga, especially ngayon kasi sobrang mahal na niya. Naalala ko dati yung mga libro 300, 200 pesos. Ngayon parang 700, 1,000 na Akim, which is crazy. Na sobrang mahal na niya ngayon. Tapos wala pa tayo masyadong access sa library, kaya napaka-importante din na subukan na i-foster yung gawing habit. So, yun yung kung paano ko nagsimula magbasa talaga yung dahil sa magulang ko at saka dahil na rin sa pagmamahal ko sa pagbabasa. Ayun, totally agree ako dun sa no, sa sinabi mo Ate Lay about sa accessibility ng books kasi totoo na sobrang mahal na ng books ngayon and siguro dahil rin sa resources no kaya nag-increase din yung prices ng books. Siyempre yung printing and all of those na kailangan i-consider sa pag-price ng book. But anyway, yun nga accessibility. So sana no mas marami yung public na libraries. Sa school namin meron kasi private siya, pero not sure sa mga public schools no if meron ba sila. Sa university niyo ba Dayaki may mga libraries din ba? Ayun, parang lag ata si Dayakim, no? So, ayun, yun yung napansin ko din talaga na siguro dito sa aming city, parang meron namang public library, pero parang hindi siya ganun ka-accessible or hindi siya ganun ka-open. Hindi ko din maintindihan kung bakit public library pero wala masyadong pumupunta or hindi siya open sa public. Pero anyway, yun yung napansin ko. And siguro doon na rin papasok yung tayo mismo no na may mga books tayo. Baka pwede natin i-share din sa ibang tao, especially sa mga bata kasi doon talaga nagsisimula lahat no, ma-foster yung interest nila and ma-support natin sa pagbibigay sa kanila ng resources kasi based on experience natin, alam talaga natin na madaming benefits yung pagbabasa ng libro. So ayun, Day-Akim, nakabalik ka? Ayan. May mga public libraries din ba sa university ninyo? Oo, meron, no? Lalo na last time, no, na talagang I am just relying, no, on the library. Naririnig ba ako? Ayan, Yes. kasi nawala no kanina. So, ayun. No, sa library kasi namin, ayan. Dati when I was in second year talaga,
I'm always in the library, no? Pero yung binabasa ko dati is yung yung revised penal code. Oo, revised penal code kasi may kami subject na law-related studies, no, na talagang kailangan na yung parang pang bar exam yung final term namin noon. Kaya kailangan ko talaga magbasa. Kailangan kong i-interpret, no, kailangan lumabas yung yung talent ko sa reading comprehension, no? As well as currently, no, na doing my thesis, no, of course, I need to search in different literatures, no, coming from the internet, coming from the books, no, but usually, no, I am just relying kung ano yung presented sa internet, yung mga interested sources sa internet. It's because in just one click, no, mas mapadali since marami-rami yung RRL na hinihingi sa akin. And next week ata is our, of course, outline defense. No? So, napakalagay talaga yung pagbabasa, no? The way na makakuha tayo ng mga informations, ng mga, of course, important informations na pwede natin magamit, oo. And currently I am searching also some of the some resources din na pwede kong pagkunan, no, in my module making, no, this term, since I am working I am tasked to work a book na gagamitin ng mga juniors namin in the next school year, no. So kailangan namin i-work out yun, and kailangan din talaga namin magbasa ng maraming resources, no. Baka meron kayong masuggest dyan regarding world history, and ano yung mga book na pwede natin kunan ng resources, no, in world history, para sa ganun is magamit natin, no, na matutunan ng karamihan sa ating mga kabataan na siya, of course, yung mga nangangailangan talaga when it comes learning. Back to you, Dai. Ayan, parang nawala si Meryl, no? Tagang, ay, naku, pera pa ng signal, no? Ayan, I'm nakabalik na back. si Meryl. Nakamute ka ata, Dai. Hello? Okay, sige. Saan na ba ako? Actually, okay ako din. Tapos ako super, ko, Dai, no, na. Ayun, Dai, no, back to you na, of course, no? Sabi ko kanina, Dai, na, ayun, baka meron silang, no, or, yung mga viewers natin, baka may mga source, or may mga, masuggest sila ng mga libraries, may masuggest sila ng mga online websites, webpage na pwede natin pagkunan ng libro, o pagkunan natin ng mga factual informations, or yung mga fictionals din as well. And again, is magamit ng mga kabataan. Back to you, Dai. Ayan. Pahira pa ng signal. Ayun na. Ayan, lumalaban talaga yung internet connection sa akin. Pasensya na talaga. Pero anyway, ayun, narinig natin ang kwento ng bawat isa, no, tungkol sa pagsimula ng pagkahilig sa pagbasa ng mga libro. And ako naman, medyo similar din sa inyo, no, na since elementary, sa school talaga namin, doon talaga nagsimula kasi may subject kami na Christian education and may mga stories. Doon din nagsimula yung hilig ko sa mga biblical stories. May mga may mga stories siya from the Bible, and yung mga stories na yun basahin namin as a class ng sabay-sabay. So, ayun, parable. Yes, tama, Ate Lei. Parable. So, yun, pinapabasa kami ng teacher ng sabay-sabay as a class. So, doon nagsimula yung pagkahilig ko sa book kasi after nun, sa class, pagka uwi ng bahay, binabasa ko ulit yung story. So, ayun, even on my own, nagbabasa na ako kahit walang nakatingin, ganon. And before, parang naka-participate din ata ako sa mga reading contests, mga ganon. So, ayun, yun yung history ko din when it comes to books and reading. So, anyway, speaking of giving inspiration to the youth, no, about reading books, sana, no, ang mga makakita ng episode na ito or sa mga nanonood ngayon, ma-inspire din sa ating mga kwento kung saan tayo nagsimula sa pagkahilig ng pagbabasa. And sana ma-inspire din sila na maging
katukin muli yung interest nila sa pagbabasa, no? At saka sa pagkahilig sa books. And ayun, speaking of that, narinig ko na si Jan Therese ay mayroong Mm-mm. nalikha na libro. Tama ba ako, Jan Therese? So, ano po yun? Group effort para sa paggawa. Bali, ano po siya? Na ano po yun? Parang sa subject namin, sa isang course namin, kung saan Mm-mm. kailangan namin gumawa ng para sa mga yung subject mo na yun is child and adolescent literature po. So, kailangan namin gumawa ng book para sa mga naatas po sa amin is yung children's book po. So, kailangan namin gawin yung picture book para mas appealing siya sa mga bata kasi nga mga bata yung magbabasa. So, kailangan talagang visual yung pag-present ng story kasi para mas interesado sila sa pagbabasa. So, Mm-mm. yung ano po, yung book ko na yun is group effort talaga. So, bale, yung story po is sinulat ng isa kong member. Siya po yung Mm-mm. nag-construct ng story. Tapos, kami po ng iba kong members ay nagtulong-tulong upang mabind siya bilang isang libro. So, yung book na yun is nagtotalk siya about sa 5 magkakaibigan. At Mm-mm. Faith, tuloy mo. Pwede na ba natin ipakita dyan, Tiris, no, yung ano, yung parang visual ano ng libro para yung makita animation natin. ng book. O, ay, animation. Ayan, So, while you yan yung explain story. also. Mm-mm. Sige, tuloy mo na. So, ayan yung storybook namin. Yung pamagat niyan is End of the Rainbow. So, story yan ng 5 magkakaibigan. So, pwede ba natin i-next po? In the So- small town called Happiness, there were 5 children who loved listening to the radio. So, yun nga, yung first part ng story is may children na gusto nilang makinig ng radio every afternoon. So, yung radio na yun is nasira. And then, nung nasira yung radio is nalungkot yung 5 magkakaibigan kasi paano pa sila makikinig sa radio kung nasira na. So, yung isang bata doon, si Hopper, nakaisip ng isang paraan. Kung saan, sabi niya, mafi-fix daw nila yung radio if yung story ba na sa end ng rainbow merong gold path, di ba? Nung mga bata tayo naririnig natin yung story. So, sabi ni Hopper, pupunta sila sa end of the rainbow para makakuha ng gold pang ipaayos yung radio na yon. So, naglakbay yung mga bata patungo sa end of the rainbow kasi gusto nila maayos yung radio upang may pakikinggan sila tuwing hapon. So, next po. So, naplano silang umalis para makita yung end of the rainbow. So, habang naglalakbay sila is na nakasagupa sila ng isang wolf. Yung wolf, yung isa sa pinakamabangis na hayop sa kagubatan. So, yung wolf na yun is injured. So, yung mga bata, yung 5 batang iyon ay una natakot sila kasi nga wolf yun. So, pero sa huli, nakita nila nakaawa-awa yung kondisyon ng wolf. Tinulungan nila yung wolf na gumaling. Kinuha nila yung tinik ng nakastuck dun sa paw ng wolf. So, pagkatapos nilang pagalingin yung wolf, nagsabi yung wolf sa kanila, if meron ba silang wish na gusto kasi tutupadin yun ng wolf. So, ang sabi ng mga bata, gusto raw nila ng shortcut papunta sa end ng rainbow. So, bilang gante sa kabutihang ginawa nila dun sa wolf is tinuro ng wolf sa kanila yung shortcut. But unfortunately, pagdating nila dun is hindi nila nakita yung pot of gold. Nakita nila yung end of the rainbow pero hindi nakita yung pot of gold. But ang nakita nila is isang bahay. Nalungkot yung mga bata kasi akala nila maayos na yung radio kasi nakarating na sila sa end of the rainbow. Pero bahay lang pala yun yung nakita nila at walang. So nalungkot sila but narinig nila sa loob ng bahay ay may nakikinig na radio. So agad silang tumakbo dun sa hagdanan ng bahay at
sa radyo na umaandar. So, habang nakikinig sila, lumabas yung matandang babae. So, yung matandang babae, tinanong bakit sila andon. So, sinabi nila yung story kung bakit sila andon. Yun nga, kailangan nilang ipag nilang radio. Pero, hindi na nila mapapix kasi wala naman pala silang pera kasi walang patungkol sa endset ng rainbow. So, yung matandang babae, fortunately, marunong pala siyang mag-fix ng radio. So, sabi niya, ako na lang ang mag-fix ng radio nyo. So, doon nag-end yung story. So, yung moral ng story na to is, friendship is more than a pot of gold. Kasi sa paglalakbay nila, nakita nila yung essence ng pagtutulungan, kagaya ng ng pagtulong nila sa WOF, at hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay ang gusto nating mangyari ay makakamit natin. Kaya na lang akala nila may patungkol sa end of the rainbow, pero may mas mahalaga pala silang makukuha sa end ng story na yun. So, yun yung aming storybook na pinamagatan namin End of the Rainbow. Yan po ay output namin sa aming major course kung saan ito ay ang Child and Adolescent Literature. So ang sabi po sa amin ng teacher namin is pwede namin siyang ipapatent, ipa-copyright kasi nagandahan daw po sa mga storybooks na pinasa namin. Actually, madami po yung nagpasa niyan. Lahat kami nag-group, bali 8 groups. Yung iba is adolescence literature naman yung ginawa nila. Yung sa amin is children's literature. So, sa paggawa po ng picture book, talagang mahirap po siya kasi ako po yung nag-bind ng book. So, medyo mahirap talaga siyang gawin. But in the process, nang matapos kong magawa yung libro, parang naka-feel ako ng galak sa puso ko kasi sabi ko, kasi po yung book na yun po is i-donate ni Miss ng teacher namin sa isa sa mga elementary school na mga gamit ng mga bata. So, parang naka-feel po ako ng tuwa kasi sabi ko, yung work na ginawa namin is makakatulong din sa mga bata na makapag-learn po. So, yung book po na yon is hindi pa po available na mabasa online or in any source, pero kasi po on the process po kami sa pagpapaka-copyright kasi pag i-pinost po namin is yung manakaw yung work namin ba. So, gusto namin ipa-copyright po na bago namin siya i-post, pero if gusto naman po ng copy or what, pwede naman po nang tingin sa amin yung mga files po. Pero with copyright po sa amin kasi kami po yung gumawa ng storybook. So, yun lang po. Mas maganda sana kung marami yung nakapag-share about sa picture book nila kasi madami rin po yung gawa. Tsaka ibang genre po yung nagawa. Kaya baka sa susunod po, ma-feature rin yung books. Katulad ng books nila ni Riza po ginawa. Ah, ayun no, kasi alam mo Miss Lay, sa English major kasi may subject sila na what we call it, yung creative writing. I think ando yan sa creative writing na ninyo, John Therese? Ando sa subject yun na creative writing. Ano po, yung creative writing namin nung first year, pinagawa kami ng mga essays, poems, ganyan. Pero po, this year po, major subject rin po siya. Ano po siya? Child and Adolescent Literature po. Oo no, kasi yung mga English majors din kasi sa amin, no, gumawa rin sila ng ganyan, pero individual talaga sila pinagawa. Like, the books, the pictures, then kailangan nilang basahin yon sa mga bata. So, ayun, I think napanood mo naman Miss Leigha po, no? Napanood ni Miss Lay, kasi tayo nakangiti si Miss Lay na parang nagustuhan niya talaga yung book, no? So, ano yung naging reflection mo doon? What is your reflection, no, regarding on the story of that was made by John Therese. I really like the story. So well done, Therese. Like, much kasi hindi madaling gumawa ng isang libro tapos ngayon pinapa-copyright nyo tapos ginawa nyo siyang actual physical book. Congratulations. I Bali think, yung go ahead. Bali yung paggawa po ng book is hindi po namin siya pinabayad sa mga publishing company. Talagang handmade yung paggawa ko ng book kasi sabi ko, hindi ko siya po kasi yung pop-out. Yung pag-open mo, may pop-up kasi children po yung babasa eh. So, para
mas interesting po at mas catchy sa kanila, yun yung ginawa ko. So sabi ko, pag ipababayin ko siya sa publishing house, para baka hindi masunod yung gusto namin, yung pop out ka lang. So, yun po. Congratulations! Tapos pop out pa pala siya, which is super cute. Ang reflection ko, importante yung sense of community, pati friendship. Kasi yun yung lesson, di ba, dun sa libro. Tapos nakabisita pa sila ng isang lola sa dulo ng story. And posibleng lonely yung lola, tapos nabisita siya ng 5 bata, which is magandang parang ending to the story. Na imbes na makuha nila yung actual na gusto nila or yung nakuha nila yung kailangan nila, which is isang lola na marunong gumawa ng radio. Yeah. So, congratulations. Hopefully, Mm. mas maraming makabasa ng libro ninyo, pati yung libro ng mga ibang kaklase mo. Ayan, no? So, even ako, nawin na ako, wow, ang ganda ng pagkakano ng visual, ha? Like, it's, parang yung parang nasa television ng mga presentations, gano'n, yung mga nasa book natin before when we are young, parang ka-level niya na yung mga, yung, yung si Pagong at saka si Matsing ba yun, oo? Yung mga, pabula ba yun sa Tagalog? Yung parang, yung character is mga hayop. Yung parang gano'n na mga, na mga book. So, parang pinantayan nyo talaga yun. Or else, or kumbaga mas hinigitan nyo pa yun. So, kasi napaka-creative no? At of course, napakaganda niya. Just like what Ma'am Day said, no? Gayon, no? So, alam ko nakita niyo lahat, no, sa mga English majors natin dyan na may mga libro, of course, i-publish nyo na yan. No, ipa-copyright nyo na yan. Sa ganun is, hindi tayo maanuhan ng tawag nito, hindi manakaw yung work natin at as well as mas marami pang makapag-access nito in a legal way, of course, no? So, alam ko na si Miss Lay, no, may mga napulot siyang aral doon sa books, no, as well as me. So, matanong ko lang, no, kustunayan ko lang si Miss Day kasi siya yung nanood kanina, no, ng book. So, ng book na ginagawa ni John Terry. So, sa'yo ba po, Miss Lay, may ano po ba, may influensya po ba yung yung libro sa paghubog ng values and characteristics or good attitude ng isang tao? May connection po ba siya or may influence po ba yung si book sa pagkakaroon ng values and of course good morals ng isang tao? Tingin ko, oo, Akip, kahit na Mm-mm. hindi biglaan na malaking pagbabago sa sarili mo, agad-agad na Mm-mm. babasa ko to, agad yung mga tapos magagawa ko agad, ma-translate ko sa actions na konkreto. Hindi at posibleng gradual or indirect na hindi mo mapapansin. Tingin ko, certain ibang sa mga desisyon o yung mga action mo sa buhay. Lalo na kapag Mm-mm. sa'yo or parang nakarelate ka talaga dun sa librong nabasa mo, tingin ko, nakakahubog siya in a way. Pero at the same time, kailangan maging critical ka din sa kung anong napupulot mo at saka maging mas intentional din sa mga libro na binabasa mo kasi may lang yung oras natin. Hindi natin kayang basahin lahat. Mm. Minsan yung ibang libro na tingin mo, a few chapters in, parang hindi to para sa akin, okay lang ibaba siya. Hindi mo kailangan tapusin lahat para lang sabihin na natapos ko yung libro na yan. Hindi. Pwedeng i-DNF mo, which is did not finish. Kaya, yeah, I think may in love ka talaga sa pagbabasa kapag nakapagbasa ka na ng isang libro, kahit isang libro na nakarelate ka talaga, nagustuhan mo siya talaga. Kasi para sa akin, pwede maging reader yung mga tao, lahat ng tao, kapag nahanap na nila yung tamang book para sa kanila. Kung nabasa nila yun sa tamang punto ng buhay nila. At saka nakapag-resonate talaga yung mga natutunan nila at saka yung mga perspective dun sa yung author na yun at saka dun sa napulot mo dun sa... Thank you. Oo, no? So, ayun, Miss Lay, no? So, naalala ko rin, Miss Lay, no? Yung mga shared post kayo sa Facebook Kim, na, yes po. delay na lang. Okay. Ayun, okay na po, Miss Lay. Parang medyo minata signal ko. Okay lang. Sige, go.
Ayan, no? So, ako nawala ata ako. No, rinig ka pa namin. Delay na lang. Ayan, no? So, ayan, narinig po ba ako? Parang medyo nag-error yung ano ko, no, yung signal. Narinig po ba ako? Rinig ka pa namin, Akim. Go ahead. So, ito yung mahirap, no? Ayan. Parang, ayan, narinig ako, no? Ayan, nagka-problema. Ayan, narinig naman daw, no? So, ayun, no, naalala ko dati sa mga shared post ng mga classmate ko ngayon, no, yung parang nag-read back sila doon sa mga, yung mga libro when we are in the grade 3 pa, grade 4 pa, so yung English. Tapos yung dati na, ano, yung pagbuklatan ng libro is, ano, binibilang kung ilan yung mga tao na nandun sa libro. So, Miss Lay, may impact po ba yung ano, yung visual na ano, yung mga pictures no dun sa mga libro na binabasa natin? Mas nakaka-encourage po ba siya basahin yung mga libro na may mga pictures, may mga visual ano rin, may mga visual contents din dun sa isang libro. Mas nakaka-catch din po siya ng attention mo. Okay, Akim, Sa iyo po para po. meron mga libro na kunwari pag fantasy, meron siyang mga maps, meron siyang mga drawing para ma-visualize mo yung kung ano nangyayari. Tapos tinanong ko yung kapatid ko na lalaki bakit di siya nagbabasa. Sabi niya wala daw kasing pictures. Nakakatulong talaga yung may pictures. Pero yung iba naman na nagbabasa talaga, kagaya ko, minsan na-imagine ko yung scenario sa utak ko. So parang nanonood ako ng movie habang nagbabasa. So may mga ganun din. Pero meron din depende talaga sa preference ng isang tao. Feeling ko yung mga mas bata or kaya yung mga mas visual talaga, gusto nila may pictures yung libro, which is okay. Um, pero base din sa type ng libro na binabasa mo talaga, ang alam ko mas maraming pictures kapag fantasy, sci-fi, ganun. Mm. Ayan, no, thank you so much, Miss Lay, no, talagang may impact yung mga pictures na nakikita natin sa book para mas ma-visualize natin, no, yung binabasa natin, mas makaka-relate tayo, kumbaga, no, gaya ng ginawa ni John Teres kanina, no, so, sa'yo ba, John Teres, no, um, talagang ano talaga ninyo, no, na kinonsider nyo ba talaga sa paggawa ng book na yun yung values na kapupulutan nila ng aral, no, na pwede maka-influence sa kanila. Kasi sabi ni Miss Day, no, may ano, may impact din yung ano, yung lessons or yung values na pwede nila matutunan, no. Kumbaga, makakatulong din sa pagbuo ng kanilang, of course, good characters, ganon. So, do you think kasali ba yun sa kinonsider nyo sa paggawa ng book nyo? Yes, kasi yung na-assign kasi sa amin is para sa mga bata. Children's literature yung kailangan namin gawin. So sabi ko, ang kailangan nating mag-impart ng lessons or moral lessons dun sa mga bata. Kasi mga bata pa yan eh. Mas may matutunan talaga sila dapat sa libro. Hindi yung puro, parang ano lang, nagbasa lang sila pero wala naman silang natutunan sa huli. So yun din, kinonsider din namin yung matutunan ng mga bata. Especially na mga bata yung magbabasa ng storybook na ginawa. Mm. Ayan, thank you so much, no. Talagang kinonsider nyo, no, yung mga bata na maring yung objectives ninyo, kumbaga, na of course dapat ito yung matutunan nila, no. So, sinubukan nyo na ba po itong ano, ipabasa sa mga bata? Or oo, na Wala, pag, pagkatapos yung gawin yung book is pinabasa nyo sa mga bata? hindi pa po actually kasi pinasa agad namin sa teacher namin. Pero sabi niya, idodonate niya daw po sa isang school na kilala na ano, parang may kilala siyang teacher doon. Idodonate niya daw po yung book namin or di naman kaya doon sa mga early childhood education student school Mm. para No, magamit po maganda nila sa yun. kanilang classic. Mhm. Maganda yun, Miss Lay, no, na hindi lang doon sa isang school pwedeng ma-donate yung book as well as sa ibang part na rin ng book, especially yung doon sa mga rural areas, no, na yung ano talaga sila when it comes sa book. So, ayun, no, na talagang masasabi natin na talagang makakatulong o mas marami pa tayong matutulungan kung ibabahagi natin itong libro na to sa mga kabataan. No? So,
para ba sa inyo, no, of course, no, palapit, palapit na palapit na tayo sana sa oras to. So, ano yun yung pwede ninyong iiwan na mensahe sa mga kabataan, of course, na hikayatin silang magbasa o ano ba yung halaga ng pagbasa ng sa ganun is ma-encourage sila na, of course, na magbasa na yung passion nila, maybe sa paggawa ng book or sa pagbabasa rin, oo. Unahin di kita, Jan Theory. So, masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, especially kasi talamak na talaga yung social media. So, kailangan mag-take tayo ng kahit 30 minutes lang ng ating time or 5 minutes para magbasa ng kahit isang chapter lang ng book. Katulad ng ginagawa ko ngayon, hindi na kasi talaga ako focus sa pagbabasa. But, meron akong book na yung rule nun is one chapter a day lang. So, parang hindi naman kailangang ipilit natin yung sarili natin na magbasa talaga ng magbasa. So, kailangan unti-unti lang hanggang sa ma-learn mo na i-love ko pagbabasa. So, gusto ko lang sabihin na hindi lang tayo dapat puro social media, puro um, pag Facebook, kailangan din nating mag-take time na magbasa kasi nga mas matutunan tayo, mas mawawiden yung ating perspective sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Yun lamang. Ayan, no, do not, consume your time, no, most of your time yung social media, no, kasi nga, ayun, okay yung social media just for fun, pero, of course, no, sa ating mga estudyante, sa ating mga, of course, mga kabataan, no, na hindi kahit natin na talagang magbasa, no, kasi talagang mare-retain sa isip nila kung ano man yung mga binabasa nila sa book, no, just like sa akin, na talagang, dati when I was young, talagang mahilig ako magbasa before, and until now, nare-retain ko rin yung mga ibang, values na natutunan ko. So, ikaw naman, Miss Lane, no? Or Ate Lane na lang, sige. No? So, for you ba, ano pwede mong iwan na message sa ating mga kabataan, no? Para hikayatin sila na magbasa ng book or gumawa ng libro para sa mga kabataan. Alam mo, Kim, nag-agree ako kay Therese. Kasi, Mm-mm. pero naintindihan ko din yung mga kabataan ngayon kasi sobrang pagod na sa school. Ang dami pinaka-importante ay bigyan mo ng permission yung sarili mo na basahin kung ano yung gusto mong basahin. Mm-mm. Importante na wag mong, hindi kailangan basahin yung mga libro na tingin ng ibang tao na magandang basahin yan or yan. Though, importante din yung mga recommendation ng mga tao, but at the same time, mas maganda na ihuin mo kung ano yung taste mo talaga sa libro. Mm-mm. At pwede kang magsimula sa isang libro lang, hindi mo kailangan basahin like 50 books a year agad para masabi na reader ka. Hindi Mm-mm. kailangan. So, magbasa ka lang ng isang libro na interested ka, na hindi mahirap sa oras mo na basahin. So, kahit like 10 minutes a day, mag-set aside ka ng time, imbes na mag-social media, magbasa bago matulog, or para makatulog, magbasa. Um, Pwede din naman na humingi ng recommendations sa mga kaibigan mo. So, kahit na, pero syempre, critical ka pa rin sa mga libro na gusto mong basahin. So, babasahin mo yung likod niya kasi meron excerpt sa likod or like yung mga description niya. At saka, kunwari, kung ano yung favorite mo sa movies, kunwari mahilig ka sa thriller movie, like sa romance, so baka yung genre na din yun pwede mong i-apply sa books. So, kapag may Mm-mm. magbasa ka ng romance. Pag mahilig ka sa mga horror, magbasa ka ng thriller. Or pag mahilig ka sa mga super academic, na magbasa ka ng non-fiction. And sa non-fiction, diverse din siya ng mga subjects. So maraming mga topic na pwede mong basahin. So about sa history, about sa gender, so maraming about gender equality, mga ganun, social justice, social development ng mga libro na maaaring makatulong sa'yo, hindi lang sa kabuuan mo sa tao, pero sa studies mo. Lalo na sa kayo, Akim, Therese, and Meryl, nag-aaral. May pagod, di ba? So, mahirap talaga Mm-mm. at the end of the day. Pero, 10 minutes, like 1 page, like 2 pages, give yourself like a realistic goal. Gawin siyang habit.
Kasi yung pagbabasa talaga, Akim, is um, hindi siya rewarding kaagad-agad kasi hindi mo pa natapos yung libro. Kailangan mo talaga i-sustain yung focus mo habang nagbabasa ka at yung reward nasa dulo. Mm. Kasi yung journey mo na pagbabasa hanggang sa dulo, yun yung fulfilling na part para sa akin talaga. Kaya I think everybody can be a reader as long as they find a good book that they like. And yeah, fighting. Mhm. Ayan, kasi tama rin no, Miss Lay, na ano, kasi somehow kasi sa atin, no, we try to push ourselves na magbasa kahit yung mind natin is, Hmm, kumbaga, tinatamad din yung isip natin. So, kumbaga, useless din yung, kasi di rin naman natin mariretin yung binasa natin if hindi magko-cooperate yung katawan natin, so kasi mind natin. So, kailangan talaga na yung focus, talaga yung heart mo is talagang nandun dedicated, passionate ka talaga magbasa. No, kasi na-try ko rin yan, no, kahit anong pilit kong basa, if, talaga. yun, yun pa talaga yung ano ko, di naman sa lahat ng pagkakataon is functional yung brain Hmm. natin or yung heart natin is talagang go for reading talaga. So, kailangan talaga na sa isip, sa puso mo is ready ka talaga magbasa and ready kang matuto sa pamamagitan ng pagbabasa. So, ayan, baka nandiyan na si Day Meryl. Day Meryl, ako reader ka rin, Day Meryl, no? So, Day Meryl, ayan. Ayan, talagang napakahirap talaga ng signal. Yes, So, Dayakim, ano yun? ayan, nakabalik na siya. So, Day Meryl, sa tingin mo ba, ano yung pwede mong iwan na message sa ating mga kabataan na na hikayatin sila na magbasa o gumawa ng libro? Guys, ayan, so nawawala talaga si Day Meryl, no? No, talagang napakahirap po talaga ng signal, no? So, baka naman, no, sa ating mga ano dyan, hindi na ako hindi na ako magbabanggit pa na sana naman, no, matutukan din itong internet connection kasi nga, di ba? No, at sa pa, no, kailangan talaga ng internet connection sa ating buhay. Hindi naman sa talagang basic needs talaga siya, but of course, pagdating din sa pagbabasa, especially sa mga naggumagawa ng thesis dyan, no, they're looking their RRLs in different websites. So, kung walang internet connection, ayun, hindi nila matatapos talaga yung thesis nila. Kaya no, ito lamang po ang ilan sa ating mga napag-usapan ngayong aral na to, and I'm so very thankful to Miss Lay, si John Therese, no, na talagang pinaunlakan yung tawag neto, yung yung invitation namin, no, kahit na of course medyo matagal-tagal din yung preparation, but still we cannot deny, no, talagang yung internet connection talaga yung ating nagabal, no? Sa gabal, of course, di natin i-filter pa. So, ayan, no, nag-request si Miss Lay, no, na face-to-face na kalambag daw, no? So, ayan, baka Maboboy Abonda 2.0 tayo dito, no? So, ayan, okay ka na, Day? Yes, nakabalik na ako. O sige, no? So, balikan natin si Day Meryl, no? So, Day Meryl, ano yung message na gusto mong sabihin sa mga kabataan, no? Upang hikayatin sila na magbasa o gumawa ng libro para sa mga kabataan. Yes, okay. So, ayun, medyo na-catch ko pa yung mga nasabi ni Ate Lay tsaka ni Jan Therese, no? So, agree ako sa kanila yung sa tip nila about reading one chapter a day, or yung sabi ni Ate Lay na wag masyado, yung parang realistic lang yung goal mo, kung ano lang yung kaya mong mabasa, ganon. And itap mo kung ano yung interest mo talaga. Kasi in that way, hindi ka mabobore sa binabasa mo, di ba? Kasi interested ka nga. So, yun kasi rin yung sa tingin ko kung bakit maraming mga kabataan ngayon ang hindi na masyado nakakahiligan yung pagbabasa, kasi nagiging intimidating na yung books, I think, for them, no? Nagiging intimidating na, especially kung English, 'di ba? And hindi naman natin first language yung English. So, baka yung iba, pagbasa pa lang nung ano sa likod or kahit sa front page ng book, yung title, hindi na naintindihan, natatakot na sila na simulang basahin yung libro. So, kahit yun yung sayang kasi 'di ba, may mga books na, or even lahat ng books, talagang maganda yung message, yung content, hindi lang nasisimulan yung pagbasa
kasi nai-intimidate first page pa lang. So, yun yung isa sa mga reason siguro ng mga kabataan, no? And tama yung sinabi ni Ate Lay na pagod talaga, no, yung mga estudyante from school. So, instead na magbasa ng libro, ay, ayun, pinipili na lang na magpahinga. Pero, anyway, kasi nga naiintindihan na natin, no, yung importance ng pagbabasa ng libro. Ako, goal ko din yan, no? After this episode, na sana bumalik yung interest ko sa pagbabasa ng libro. I-apply ko yung mga tips ninyo na nabanggit, no, na magbasa ng one chapter a day. Kasi, yes, agree na agree din si Ma'am Chat. 5 pages a day daw, kung kakayanin po. Kasi, um, yun. Kasi, ayun, ang dami ko talagang na-pick up, no, from them. Both of them, John Therese tsaka Ate Lay. So, tips para sa mga kabataan, no, gaya ko, na simulan yung pagbabasa ng libro, kung hindi pa man sila nakapag-start na pagbasa ng libro before, no, itap nila kung ano yung mga wonders na kayang ibigay ng isang libro. Kasi, nai-improve talaga yung ating communication skills at saka yung ating vocabulary. Ayun, sabi ni Ate Lay na if nagbasa ka na before tapos medyo nawala yung interest na yun, yung mga nagustuhan mo basahin as a kid or nung dati, ay pwede mong i-try ulit ngayon. So, yun, yung tinatawag natin na tapping our interests before. So, yun, sana, no, yun yung goal natin moving forward na maging interested ulit tayo sa books, no, tangkilikin. At syempre, mag-call out sa ating mga, ano ba, gamitin natin yung voice natin para makapag-raise awareness, no, tungkol sa importance ng books and sa pag-share ng inspiration sa ating mga kapwa-kabataan. So, yun lang para sa akin, Day Akim. Pasensya talaga sa aking unstable internet connection, pero ang dami ko pa rin natutunan regardless. Oo, Day, no? So, baka si Miss Lay may gusto siyang idagdag ko sa mga tips, no? Sa pagbabasa. Akim, okay na ako. I think that was it. I think Meryl covered everything. Thank you, you guys. Mm, so thank you so much, no? Para po isa lahat yung ating mga napag-usapan, no? Una-una, talagang na-differentiate natin, no? Yung importance ng libro, especially kanina, naroon na yung mga hard na mga libros, yung mga hard copies na libros sa library, no? Kung gaano siya ka-importante. And of course, nabanggit din kanina yung mga e-books, no? When we say e-books, no, ito yung mga nababasa natin through online, no? Yung mga electronic books, no? Naalala ko dati when I was in elementary, high school. Oo, yung mga diary ng pangit. Nasa ano yan dati, nasa e-book yan dati, nababasa rin yan noon. And of course, yung diary ng hindi malandis, light lang, ganon. Yung mga mahilig natin basahin before na talagang tawang-tawa tayo ganon. Then, of course, no, kung gaano kahalaga yung mga books, yung mga lessons na natutunan natin sa books, no? At sa last yung paggawa ng libro kanina, no, yung pinakita ni John Terese kanina na yung piece niya na, of course, road to copywriting to, no? So, sana, no, mas mapabilis pa yung process ng sa ganon ay, of course, no, mapakinabangan ng karamihan, no, na ating mga kabataan. And of course, no, yung mga tips na binanggit ni Meryl, ni Ate Lay, and of course, ni John Tiris din, no, na maaari natin gamitin to, ano tawag nito, to be a book lover, ganun ba? Or maging bookworm, yung kadalasan, no, yung talagang mahilig talaga sa libro na talagang pwede natin talagang gamitin in our everyday life. Kahit in just one page, na sabi natin, Lay, kahit of course, 5 page, medyo marami na mina kasi back-to-back yung page, no? So, ayun. So, sana, no, marami kayong natutunan, marami kayong napulot na aral na, of course, yung ma-reach namin, yung objective namin sa Kalambag na hindi lang magamit sa isang bagay lamang, kundi sa pang-araw-araw na rin na inyong pamumuhay, no? Para sa ating mga announcements, no? So, ayan, ang Kalambag po ay napapanood po every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po yan, no? So, naway lagi nyo po subaybayan, no? Abangan nyo po kung sino po ang susunod na magdi-discuss o sino po yung lalabas, no, sa Kalambag next episode.
And pangalawa, abangan nyo po kasi napaka-interesting din po yun. Pangalawa, meron po tayong senior city po, no? Lifelong ano to, learning to, no? Ng ating mga, of course, no, ng ating mga kapwa, kapwa rin nating mga Pilipino na tumatalakay sa panghabang ano, kung paano magkaroon ng mahabang buhay, kumbaga. So, papanood po yan siya mamaya po. Every Saturday din po yan, no? 7 po, 8 p.m. po. Of course, para po sa isang inklusibong lipunan. Nariyan po ang inklusyon or inclusion na. Napapanood po yan siya every Wednesday rin po, 8 to 4:30 p.m. po. So, abangan nyo rin po ang iba pa pong mga activities, events, at of course, mga programs ng Init Philippines, no? Kaya paki-like and follow rin nyo rin po ang, of course, official Facebook page po ng Init Philippines as well as the Kalambag and the official Kalambag Facebook page and as well as sa YouTube page din po ng Init. Ayan, before we end, no? So, of course, kailangan natin itong gawin kasi I think naging kultura na rin to sa Kalambag, no? Yung trending na, of course, no? I think alam niyo yan na, halimbawa, I am a book lover, of course, then, kayo na pong bahalang, dumugtong nyo based sa inyong, kagustuhan. Ayan. So, halimbawa ako, no? So, I am a book lover. Of course, I will read all books in the world. Kahit char-char lang yon. Ayan, so unahin natin si John Terese. Oo. So, I am a book lover, of course. Madami pa akong books na hindi nababasa sa aking shelves. Ayan, no? So, of course, next, si Ate Lay. Oo. I'm a book lover, of course. Mas hobby ko na yung pagbibili ng book kesa magbasa ng libro. Oh, oo, no. So, of course, no. So, char-char lang yung kanina, ha. So, of course, ulitin ko, I am a book lover. Of course, I will read more RRLs, no? Articles to have my RRL. No, so talagang tesis talaga yung tirada ng lola nyo. So, ayan, no? So, no, kasama natin si Meryl with our two special guests, of course, no? Na mga kabataan din sa ngayon. Si John Tris and si Ate Lay from Asbe. So, ayan, ito po si Kuya Kim Ninyo, si Kuya Kim Ninyo, ayan. Kaway naman kayo dyan. Ay, Meryl, kaway-kaway naman. Yan. Ayan. At ito ang Kalambag. Ayan. See you Thank next you po. episode. And God bless us all.